Yes, mga kaibigan sa buong Kapuluan, we have 27 now to 9 o'clock. Good evening, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Maligayang pakikinig po mga kaibigan sa lahat naman nakaantabay sa atin na tumaba sa nakalipas sa 10 linggo lalo kasi, di ba, when you stay at home, nasa bahay ka lang, walang pasok, at pag malamig ang panahon, sarap kumain. Grabe. Di ba, no? For some reason, mga kaibigan, di ba, ang sarap mag-burn ng pagkain sa katawan pag malakas ang ulan. Naalala ko last week, nag-request ako, special request sa bahay, nag-champurado kami. Sarap! Tsaka toyo. Siyempre joke lang, walang toyo. Champurado. Hindi pa, paano nagkakaroon ng, paano magkakaroon ng tuyo? Basa lahat ng bahay. Wala na basa lahat ng mga tuyo. Batiin kang muli mga kaibigan lahat ng mga dalaga na hindi naman naulanan, basa at kawet. Sabi na ko rin mga kaibigan lahat ng mga dalaga na 3 months from last week, delayed yan. Galing mo, alam ba na nanay mo? Hello po sa lahat ng mga jowa naghiwalay dahil mas pinili ng girlfriend. Dati mga kaibigan natin Dati ang mga lalaki sakit ng ulo ng mga girls kasi walang ibang ginawa ang mga lalaking magagaling. Hindi naman lahat pero madalas kundi mag-Dota. Ngayon, ala ng ibang ginawa karamihan ng mabago kundi mag-Pokemon. Diba? Nagantihan na tayo. Oh my God, nagantihan na tayo. Tama, di ba? Mas maraming babae nagpo-Pokemon, mga kaibigan. Pero talagang wala pa rin tatalo sa kaibigan ko talaga. Naghanap ng Pokemon, nanap niya, Poke niya. Grabe talaga yan. Hanggang ngayon. Tinahanap niya yung kabilang. Ay, nako. Mga kaibigan. A bit of bad news and a good news for tonight. Mga kaibigan, wala pa rin yung aking number na 1-800-10-100-5683. But tonight, I'm announcing another number. You can call me through this number. Alright? You can call me 1-800-10-100-5683. Sa number na yan. Or you can call me over at 846-80551. 846-8051. Ulitin ko lang 846-8051. Or 1-800-10-100-5683. Ito yan. If you are from Metro Manila, call the number 846-8051. If you're from outside Metro Manila at gusto mong tumawag, toll free, 1-800-10-100-5683. Right? Yung local line ko sa Maynila, 846-8051. Hello sa mga bisita ko tonight na hindi na umulan, no? Today, ang araw nga kanina mga kaibigan. So, nakakailang nga kasi mga kaibigan. Since Thursday evening, may sakit na ako talaga. Kaya lang kanina, I decided makapag-jacket nga. Hindi ako nag-jacket, hindi ako mag-jacket talaga. Mabasa ko ng bahay kanina. Total, tag-ulan naman, hindi mag-jacket ako. Paglabas ko, tingkad ng araw. Saka dyan po. Buti talaga may trangkaso. Pinakatawanan ko na. Sa mga bisita ko tonight, hello po sa inyo. Salamat sa pagdalaw. Mga taga Pampanga. Kayo ba to? Iba pa. Ito muna. Chinita Abby from Bahrain. Locasia Leon of Riyadh. Roxane Matias. Zukushi. Ayan. Tefuto. Prince June Lip Oy of Doha. Gemma sa Sanchez ng Japan, Mayumi del Rosario, Cecil Tisado family at asawa ko si Mary Joy Tisado of Japan. I love you from Papa Iko. Nasa Japan pala si Mrs. Maligayang pakikinig po sa mga nasa Japan. Daming mga kaibigan sa Japan na nakaantabay. Maligayang pakikinig po. Yung mga nakikinig mga kaibigan sa atin at nag-DM sa akin, Papa Jack, hope you feel better now. Bati naman ang bebe ko, Emmanuel Nicolas, my first and my last love. Oh, love you so much. Sweet naman nito. Thank you and God bless. Sabi ni Dessa, sweet talaga naman. Maligayang pakikinig po.
dapat ko pag-usapan ito, mga kaibigan. Well, it's in connection again with the crackdown of our beloved PNP, mga kaibigan, sa mga drug involved people, mga kaibigan. Well, lately, isa sa mga kasama namin sa industriya ang nasasangkot, di ba? And wala lang, nakakalungkot lang. Whatever the outcome of the investigation, mga kaibigan, I hope it's for the betterment of our nation. Para saan nga ba? Daming may rally na naman, mga kaibigan, ng tungkol sa pagpapalibing, di ba, sa ating former president Ferdinand Marcos, ilibingan ng mga bayani, and well, the nation is at some point divided into deciding whether bayani nga ba ang ating dating pangulo or hindi, di ba? Kaya lang kanina I was reading a blog over at Facebook. Yun talagang pala, cadaver is wala na, nakalibing na. Sabi, ewan ko lang kung totoo. Tanong ko kay Aaron. Mga kaibigan, ako, kasi kanina, kaya ko pinag-usapan to, because kanina, a few people message me on the reaction ko. Mga kaibigan ako, I'm all for tuldukan na natin. Let's put it to rest. And so the nation can move forward. If we do not put this, akin lang the personal, if we do not do this now in the next regime, it's an issue again. If after that hindi pa rin, it's another issue again. So mas gusto ko siguro, let's turn our country into being a first world country rather than, well, it's just me. Ano lang ba alam ko, pag-ibig lang alam ko solusyonan. We have a caller from Makati, si Christine, 17 years old, mga kaibigan. Hello? Hello po. Hi. Hi. Hello. Good evening. Good evening po. Christine ng Makati. Saan ka sa Makati? San Antonio? San Antonio. Lapit sa poblasyon. Siguro po. Hindi ko alam. Hindi ka sure? Hindi po kasi ako taga dito. Taga saan ka talaga? Taga probinsya. Anong probinsya mo? Cagayan Cagayan. Valley. Okay, Ilocana. Yes po. Ilocana ka pala. Kailan ka pa nasa Maynila? Last year, Matagal na rin. Anong ginagawa sa Maynila ni Christine? nag-aaral po. Anong kurso? Public ad. Public administration? Yes. Anong magiging trabaho pag nakatapos? Ano po, tawag dito. Maganda yan, ha? Tapusin mo yan. Sige. Alam mo kung anong magiging trabaho mo, gusto kong sabihin ko sa'yo? Ano? Astronaut. LOL. Lol, ano sabi mo sa akin? LOL. Lol ka din. Laughing out loud, di ba? Yun yan, di ba? Yes. Anong year ka na sa pag-aaral? One year ka na, so ibig sabihin, second year ka na. Second year na po. Second year ka na. Nga pala, nag-ibig na klase. Anyways, ano ang paglilingkod ko si Christine? First time ko pong tumawag dito, so trinay ko lang. Nag-trip ka lang, gano'n. Hindi naman, trinay ko lang. Tapos yun, nasagot. Ano ba, mayroon ka bang agenda ngayong gabi? O napagtripan mo lang yung bagong linya ko tonight? Trinay ko lang po. Tapos yun, magpapa-advise lang sana. Sige, dali, gawa kang problem. Invento ka, dali. Anong papaglilingkod ko? Yun. Nag-aaway po kasi kami ng boyfriend ko. Gano'ng katagal na kayo? 4 years? Tagal na. Ibig sabihin, ate, wala ka pang 15 nun. 13 ka pa lang. Kayo na. Tama ba? Third year high school, ganun. Tama ba? Mga 14. 13, 14, tama. No? Siguro po. Hindi ka rin sure? Hindi. Lala.
Ba, ganaw. Ba nga eh. Sige. Asan ba siya ngayon? Nasa Cagayan. Yes po. LDR pala kayo 1 year na. Opo. Nag-aaral din siya? Opo. Anong kurso niya? Marine. Marine. Sige. Anong pinag-aawalan niyo lately? Ano po, yung sa tingin niya, mas pinipili ko yung barkada niya. Ay, barkada ko. Bakit? Paano niya nasabi yan? Ayun po. One time po kasi, lately, yung barkada kong may anak na nagbinyag. Tapos, dun sa Nueva Ecija. Nagpunta ka? Opo, ayaw niya akong payagan. Bakit Yun. daw? Bakit daw ayaw kanyang payagan? Yun daw, siguro, sa kaligtasan ko daw po, baka may mangyari, ganun. Pak, ganun. Talaga? Yes po. Sabi niya, huwag kang pumunta. Opo. Tapos, sinabi ko po na hindi na ako pupunta. Pero punta ka pa rin. Yun, doon naging mali ka. Kaya nga Actually, po. wala naman masama na matin ka ng binyag eh, di ba? Tao ka naman natin. Opo. Di ba? Friends, mga binyag nga naman, hindi ka nagpunta, wala pumarty lang, di ba? Although party naman talaga ang binyag pala, sorry. So nag-aaway, kailan nangyari yan? Nung lang, Noong August 7? August 7? 5, ganun po. Mabati na ba kayo? Di ba po? Ay, hindi pa. Bakit hindi pa rin yan nagbabati? Yun nga, ayaw na daw. Ayaw na niya. Pagod na daw. Tama na daw. Sabi niya. Yes. O di break na pala kayo. Opo. Di wala ka na problema. Wala ka palang boyfriend eh. Grabe. Totoo naman eh. Papa-advise nga po, bakit ganun? At nakipag-break siya. Anong gagawin ko? Pagilan ko siya. Grabe naman. Totoo naman mga kaibigan, di ba? Nakipag-break siya. That's beyond your control. Ganda yung ang laki ng ilong in fairness. Muntik na ako masinghot mga kaibigan. Hindi mga kaibigan ganito. Remember, pangalan Christine. Yes. Alright. Pwede kasi yan, di ba, sa relasyon, pag umayaw yung partner natin, we can always ask the question, bakit mo ko iniiwan? But honestly, in reality, that's beyond your control. Hindi mo kontrolado yan. Kapag ayaw na niya, ayaw na niya. Kahit ano pa yung dahilan, whether makatwiran yung dahilan o hindi, pag ayaw na niya, hindi mo siya pwedeng pilitin na ayaw na nga niya eh. Di ba? Okay po. Ayaw na niya. But the other question is, have you tried, trying to win him back? Opo. Sa paanong paraan? Ayun, nagsasorry. Tapos, yun, inaamin ko yung mga kasalanan ko. Honestly, napaka-petty nung dahilan para maghiwalay kayo. Yung relasyon ninyo na mahabang panahon, 4 years, since 13 or 14 ka hanggang ngayon, it deserves at least a better fighting chance. But whatever I tell you tonight, pag umayaw siya, hindi naman din tama na magmakaawa ka. Diba? Pero, on the other hand, may mga tao nakikipaghiwalay kasi dahil umaarte lang. Diba? Ang totoo niyan, gawain ng babae yan. Hindi ang gawain ng lalaki. Ay, grabe. Ito ang gawain niya, di ba? Mag-iimpake ng mabigat na maleta, ang bagal yung umalis. Ako na, alis na ako dito, mag-alis ako. Ang bagal mo umalis. Hindi ba ako natulungan kumuha ng taxi? Umalis ka mag-isa. Tama, di ba? Anong mga paraan ang ginawa mo para ma-win back siya? Po? Ano ang mga paraan na nagawa mo para ma-win back siya? Po? Yun. Yun nga, berlinak na nga ako lahat-lahat. Wala ka na pala magagawa natin. Yun nga po yun yung mahirap. Palayain mo na lang siya. Tanggapin mo na lang katotohanan na wala na. Diba? Hirap naman nun. Gusto pilitin natin siya. Diba? Gusto pilitin natin siya? Wala nang magagawa Exactly. Kailangan tanggapin yun. Diba? Alam ko na pwede natin gawin ngayong gabi.
Magbisahe ka na lang sa kanya. Ginawa ko na din po yun. Sa ibang istasyon. Sabi. Ito nga, mananawagan ka nga. Ano pangalan niya? Wag na. Di wag na pala. Salamat sa pagtawag. Okay na? Okay po. Sige, salamat sa pagtawag ha. Sige po. Mag-pray ka lang ha. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po. Yeah. Ay, uy, tawag pa dali sa pang caller mga kaibigan. Sa mga kabataan na kantabay sa atin mga kaibigan, ang buong katotohanan ng buhay, may mga relasyon na pagdadaanan, lalo pag teenagers pa lang. Diba, teenager kayo na yung mga teenagers na kantabay sa atin, na pag pinagdadaanan mo siya, and you are a teenager right now, parang katapusan ng mundo pag nawala siya. But as you age, mga kaibigan, give it a while, give it some time, di ba? And then you will look back, tatawanan mo yung sarili mo, iniyakan ko yung pangit na to. Di ba? Ganun yan, di ba? Grabe, yan ba yung dating halos hindi ako makahinga kakaiyak? Ngayon, hindi ko na maalala, minahal ko pala siya. Because every kind of pain in this world, mga kaibigan, is not actually meant to last forever. Lahat. Diba? Lahat ng klase ng sugat gumagaling. Lahat ng klase ng sugat. We just actually fail to see na lahat ng sugat gumagaling kapag pinagdadaanan natin. Because di ba, sabi nga ng pelikulang The Fault in Our Stars, mga kaibigan, pain, di ba, demands to be felt. Kailangan maramdaman mo siya. But it doesn't mean it will stay forever. Lilipas yan. Lilipas yan, mga kaibigan. If you help yourself out, na gumaling. After all, mga kaibigan, I am a big believer that to be happy is our decision. And to be happier is still our decision. Sa atin nanggagaling yan. If you choose to be sad, if you choose a life na depressing para sa'yo, congratulations, you can do that. If you choose not to, well, nasa pa rin yan. The number to call tonight, mga kaibigan, iba yung number ko tonight, mga kabisyo, ha? Because the number is 846-8051 for this evening. Because yung aking linyang 83-6171 is not working tonight because of the rain. Hindi ko alam. Baka nilanggam yung linya. Baka lang. 846-8051. That's the number tonight, mga kaibigan. May panibagong caller tayo sa kabilang line, ha? Si Edlene ng QSIS, 18 years old naman. 17, 18 naman. Mamaya 19 naman. Hi, Edlene. Hello po, Papa Jack. Ang lungkot mo. Ba't malungkot ka? Hindi naman po. Hinihinaan ko lang po yung boses ko kasi po night na natutulog na po. Pakigising siya. Pagalitan po ako. Bakit? Sino yung natutulog? Si mama ko po. Mama mo. Anong ginagawa ni Edlene sa buhay? Wala po. Tambay lang po. Huwag mong nilalang lang ang pagiging tambay, ha? Ang hirap gawin yan. Diba? Diba? Tsaka isipin niyo mga tambay, mga kaibigan. Kasi diba, may gutom ka. Walang ginagawa, eh. Diba? Ay, naku. Gusto ko lang pang bigyan po kayo lahat ng mga tambay. Ang hirap ng mga ginagawa ninyo. Grabe. Ba't ka tambay, ate? Pa? Ba't ka tambay? Hindi po kasi ako nag-aral. Bakit? Kasi po hindi na po kasi kaya ni mama. Magtrabaho ka na lang. Kaya mo ba? Nagpa-part-time po ako. Anong trabaho pinapart-time mo ate? Sa lugawan ni bro lang po. Ano na? Sa lugawan ni bro lang po. Lugawan ni bro? Apo. Ano si bro? Okay na. Ano sa may trabaho ka ate? Makatulong sa magulang, ha? Naman po. Sige ate. Ate? Po. Pwede ba kausapin yung bibig mo, hindi ilong? Parang ano? Sorry po. Okay ka lang? Okay lang po. Problema ka ba? Opo. Parang masaya ka pa.
First time ko lang din po kasing tumawag. Magkwento Tulad ka po na. nung first caller kanina. Ganun din. Hindi po ganun yung problem po. Sige, kwento ka na. Ilan? Kasi po Kala ko talaga wala ng ulan kanina. Hindi may buhawi ulit. Makapit kayo ha. Patangay tayo. Pero binibiro ka lang ate ha. Okay lang po. Kwento na. Kasi po yung tito ko ho kasi, sa kanya po ako tumira nung almost 6 years kasi po yung mga kapatid ko po nasa Mindanao po. Okay. Taga doon talaga kayo. Opo, dun ko ako pinanganak. Okay. Tapos, bali kinuha po ako ng lola ko dito sa Pangasinan. Ngayon po, namatay po siya after 3 months. Tapos, napunta po ako sa kapatid ko ng mama ko. Doon nga po sa tito ko. Tapos po, napamahal na rin po ako sa kanila. Tapos parang tatay ko na rin ho yung turing ko sa kanila. Tapos pati po si tita parang mama ko na rin po. Tapos pati po yung mga anak na parang kapatid ko na rin po. Tapos hindi ko lang po kasi alam kung bakit po na hindi ko tunan po kasi po yung tito ko po. Kaya rin po ako nasa kamuning ngayon kasi po lumayas po ako doon. Bakit? Yung tito ko ho kasi gusto ho akong kunin. Nagigets na naman po, diba? Hindi. Hey, you have to tell me ate. Ayaw ko manghula. Gusto na pong kunin ho yung pagkababae ko. Nagawa na ba niya o hindi? Hindi pa po. Okay. Tapos po Nagigets ko na. nagpaalam daw po siya sa tita ko, sa mismong asawa daw po niya. Nagpumayag naman daw po yung tita ko. Yun lang po, hindi ko po maintindihan kung bakit po. Nagtanong ka ba sa tita mo? Po? Nagtanong ka sa tita mo kung pumayag talaga siya? Hindi po kasi po sinabi pa sa akin ng tito ko kasi po nung mga 4 years pa lang po ako sa kanila. Nahipuan po ako ng tito ko. Tapos po, sinabi ko po sa tita ko pero hindi po siya naniniwala. Alright. Let's set the record straight natin. Hindi ka pa napagtagumpayang molestyahin ng tito mo other than the one time na hinipuan ka niya. Hindi po. Good. Kasi po, Alam ba to ng nanay mo? wala na po yung nanay ko. Okay, sino tutulog kanina? Nanayan ko po. Alright. Parang ko na rin po siya kasi po Okay. nagtatrabaho po ako sa kanya. Good, ate. So lumayas ka dun kasi you want to protect yourself. Tama ba ako? Opo. Alright. Tapos po, yung parang naging kapatid ko na rin po kasi mga anak po ng tito ko, nananakit po sila. Pinubugbog po ako lagi. Okay. Okay ka ba ngayon sa kinalalagyan mo, sa kinaroroonan mo? Okay lang naman po ako. Safe naman po. Tumawag ka sa akin, Edling. Ako, naaawa ko sa'yo but it's the last thing you need from anyone. Wala namang itutuloy yung awa ko sa'yo kahit sabihin ko sa'yo yan. Pero tumawag ka sa akin natin, ano yung gusto mong maitulong ko sa'yo? Gusto ko lang po mag-advise kayo kung kasi po para sa akin po, wala naman po akong ginawang masama. Ate, hindi mo kailangan may gawing masama sa mga lalaking manyak, no? Oo nga po. Pero Manyak talaga yung gagawin. hindi ko lang po alam kung bakit po ganun. Na naging mabait naman po ako sa kanila. Pasensya ka na, Edling. Wala akong magiging paliwanag sa'yo. Dahil di mo naman ginusto yan. Pero po, parang gusto ko kasi bumalik po ngayon doon kasi po, gawa po na may sakit po yung tito ko. Hindi ko po alam kung ano po gagawin ko kung babalik po ba ako doon. Sino may sakit? Yung tito ko po mismo. Yung tito mong manyak? Opo. Kailan niya huling sinabi sa'yo, ate na? Po? Kailan niya huling sinabi sa'yo?
Hindi po niya sinabi na ano ko lang po yun. Friends ko po kasi sa Facebook yung anak niya. Hindi, kailan niyo ulit sinabi sa'yo ate na balak ka niya molestyan? Parang gago nagpapaalam pa si tanga. Di ba? Kailan niya ginawa yan? Kailan siya nag-attempt? Noong 2014 po. 14. Opo. 2016 ngayon, di ba? Opo. Oo. Patayan kita Digo. May sakit siya. Alright, ganito Edlin. Ano ang alam ng tita bakit ka lumayas doon? Siyempre nagtataka yan, ba't ka biglang lumayas, di ba? Alam naman po niya na kailangan ko pong protektahan yung sarili ko, tsaka tinulungan ko kasi ako ng mga kapitbahay namin kasi gawa nga po nung lagi po nilang naririnig na nag-away kasi po yung tito ko po lagi pong nag-iinaw. Alright, ganito Edlin. If you're telling me, Iha, na okay ka naman sa kinalalagyan mo ngayong gabi, diyan ka na lang. Kasi sabi po kasi nung pinsan ko po, parang hindi na po talaga, wala na pong pag-asa yung tito ko. Parang hindi ko po alam baka po gusto po siyang mag-sorry sa akin pero ayoko po. Well, ganito, hindi naman kita binabawalan, Edlin, na dumalaw. Dumalaw ka, bakit naman hindi? Tito mo yan, di ba? Kahit na medyo mapagkahayop yan, basta siya mga kaibigan na, I don't have any remorse sa mga ganyan. Wala akong amor. Wala talaga. But anyways, Edlin, if you think it will make you peace of mind, it will give you peace of mind, I'm sorry. It will give you peace of mind para dalawin yung tito mo. Ba't di ka dumalaw? Natatakot po kasi ako Na? na pag bumalik ako dun, hindi naman po totoo. Huwag kang dumalaw. Huwag kang bumalik ate. Dumalaw ka lang. Baka po kasi saktan ako ng mga pinsan ko kasi gawa po nung Well, alam mo, Edlin, kung ganyan kalaki ang takot mo, huwag ka na bumalik doon. Diyan ka na lang. Komportable ka naman na dyan, di ba? Ayun nga po, pero po, natatakot po kasi ako. Kasi parang naaawa rin po ako dun sa tito ko. Naintindihan kita, Iha, naaawa ka sa kanya, pero may pagkatao ka rin dapat ingatan. Opo. Lumalaw ka, huwag kang bumalik doon. Huwag kang bumalik doon para tumira. Okay po. Hello po. Edlin, Po, asan ang tatay mo? wala na rin po. Uling lubos ka na. Opo. Asan ang kapatid mo? Nasa Mindanao po sila. O pwede bang mapuntahan mo sila? Pwede ka bang lumagi sa kanila? Wala po kasi akong pera. Hindi po ako nakakapag-ipon. Pamasahe? Opo. Pamasahe papunta. Magkano ang pamasahe papuntang ano? Po, alam ko, 5 daw po ata. Magkano? 5 po. 5,000? Opo. Para makapunta Mindanao? Opo. Sige. Pero pag may pamasahe ka, uuwi ka doon. Pwede po. Kasi po, iniisip ko rin po kasi kung magtitirhan po ba ako doon, kung may magiging buhay din ba ako doon na parang dito pong buhay ko. Pag-isip mo mabuti ate. Kasi kung uwi ka doon at mag-hihilaw ka rin lang, sasayang pamasahe. Diba? Pero kung gusto mong umuwi doon ate, magsabi ka sa akin. Ako, I don't usually do this on air mga kaibigan, but I'll try to shell out to help you out. Bakit naman hindi? Pero kung pupunta ka doon natin para kung may duda ka rin kung paano ka magiging future doon, why not? Diba? Why not go? Why go there? Po kasi po, nababalitaan ko po kasi sa TV na
May mga nasakol po. May mga ano, may mga... May mga namamatay po doon ko tulong sa Kristiyano sa Muslim. So mayroong gulo doon. No po. Alam mo, Edlin, sa basa ko sa'yo, hindi ka makabalik sa tito at tita mo kasi you fear for your safety, hindi ka rin makapunta ng Mindanao kasi nag-aalala ka din. Bakit ka pa aalis kung nasaan ka ngayon? Hindi po kasi ilang taon ko na rin po kasi hindi nakikita yung mga kapatid ko. Hindi ko na rin po alam kung ano yung mga itsura nila. May mga contacts ka ba sa kanila? Wala po. Minsan may yung anong bata ng mga kapatid ko po, friends ko po sa Facebook. Sabi po nila, ang tagal na ro po nila akong hinahanap. At least may communication kayo. Opo. Kumbaga, meron pa rin po pwedeng makausap sa partido ng mga kapatid mo doon, di ba? Opo. You want my advice, ha? Opo. Diyan ka na lang muna kung nasaan ka ngayon. Pasensya ka na ha. Edlin, there's a very limited amount of help na pwede kong ibigay sa'yo, iha. Ha? Ano ba ang pagtawag mo sa akin dito, ano ba yung iniisip mong pwede kong itulong sa'yo? Gusto ko lang pong humingi ng advice kung ano po yung gagawin ko kasi hindi ko na rin po kasi alam kung ano yung gagawin ko eh. Payong kaibigan, payong kuya, diyan ka na lang. Nasaan ka ngayon? Hindi ba maayos ang lagay mo sa kung nasaan ka ngayon? Maayos naman po, safe naman po. Kung nasaan ka ate, kung saan ka maayos, diyan ka. Kasi ate, Edlin, kung babalik ka sa tito at tita mo at hindi naman safe yung pakiramdam mo, ba't ka babalik doon? If you go back to your, di ba, to your birthplace, ate, and you still worry about your safety, maybe it's not yet the time. Diba? Opo. So, diyan ka nila muna. Ganito mga kaibigan. Nakikinig ka ba, Edlin? Opo. I'd like to address this lahat ng mga taong hindi alam kung ano magiging decision sa buhay. Ako naniniwala ako na minsan, when you cannot come up with a decision, kasi parang walang magiging tama sa anuman, sa kung ano man ang magiging decision mo. Isipin mo na lang na hindi ka dapat mag-decide. Because honestly, if you are compelled para mag-decision, life will give you a turning point. Life will give you the feeling of no choice. Then you have to decide. Hanggat may choice ka pa, ikaw Edlin, may choice ka pa. You have a choice. You can stay kung nasa ka ngayon. Tama? Okay po. Then you are not compelled para mag-decide. Opo. Alright? Opo. Kasi, mga kaibigan, I can easily find a ticket for you para makapunta ka doon. But honestly, it will be on me kapag may nangyari sa'yo doon. Opo. Di ba? If you're telling me tonight, safe po ako dito, at pag umuwi ako doon, I worry about my safety, I'd rather not. Pwede ko naman sangilin ng nag-iisang dahan lahat ng bisita ko dito. Di ba, maiipon ko yan. Honestly, Diyos ko naman. Saglit ko iipunin yan. I can raise them. Honestly, mga kaibigan. Di ba, it will not be a problem. But if you're telling me, Iha, na Papa Jack, if I go there, yung safety ko po yung issue, bakit kita papayagan? Diba? Kung naghahanap ka lang ng makakakwentuhan kasi nalulungkot ka ngayon, di mag-usap tayo hanggang alas 5 na umaga. Gusto mo ba? Ayoko po. Ha? Ha? Ayoko po. Ayaw mo? Ayaw pa, ha? Di wag. Di wag pala. Gusto mag-Star City nila? Star City? Gusto mo? Okay lang po. Ayaw pa rin. Ayaw mo. Wala ka makakasama? Wala po. Wala. Tayong dalawa, mag-ride tayong dalawa. Samahan kita. Ayaw mo pa rin.
Ayoko po lumabas. Pala, ba't gusto mo punta Mindanao? Palabas. Gulo mo ako. Anyways, thank you for calling, ha? Okay po. I can sense na gusto mo lang na may kakwentuhan. Sana kahit paano ate, kung hindi ko man nasolusyonan yung problem mo, napagaan ko yung loob mo, ha? Ako, thank you po. Edlin, bago kita pakawalan, matapang ka. You are 18 years old at yung pinagdadaan naman sa buhay I think for most hindi pagdadaanan sa buong buhay nila. Diba? Ako. And as far as I can see, yung estado mo ng pagkatao mo tonight, ate, you are very well intact as a person. You have your humanity with you. So parang awa mo nakipag-good heart with you. Ako. Maraming salamat sa pagtawag, Edlin. Alright? Okay po. May nagbabawal sa kanya magtelepono. Epal yun, ha? Nakakalungkot na mga kaibigan, ano? Ay, nako. Actually, as we talk on air, mga kaibigan, marami nag-PM, bibigyan ako masahe. But, I am not going to allow her to go somewhere that she said she will not be safe. Diba? Ay, nako. Hello kay A.L. Hart, Badeth, Aaron, Daph, NU Basketball Women's, mga kaibigan, Thea, Lizelle, ano to? Kina? Kaina? Pala, ba't ko lang ng A? Dapat K-A-Y, Kaina. Hindi yan Kaina. Kina yan. Jejemon yan, tumigil. Sige na nga, Kaina. Kaina, yan. Aina, Bevs, Honeybell, Heart, Mika, and Roxy. Maligayang pakikinig po. Tawagan niyo ako tonight, mga kaibigan, 846-8051. One more caller for this break. Maligayang pakikinig po sa mga nakaantabay saan sa mandako ng Kapuluhan. Sa mga nagtatanong, Babajak, are you still sick? Yes, I'm sick, mga kaibigan. And I've chosen to go to work today because I love you guys. Ganun talaga. Diba? We are launching formally this week, I guess, kung kaya, or next week, mga kaibigan. May campaign, not against anything, but a campaign, di ba, pro mga listeners ko. So I have this segment called, well, not on air, invite your papa. So you send us an email, invite me to whatever you want to do. You want me to go to you and just have coffee with me? It's okay. You want to invite me to go to you or mag-ride sa Star City na magkasama? Depende, pipili kami, mga kaibigan. You want to invite me, di ba, na magbulalo sa Tagaytay, balikan, you and your team. I'd prefer kung team group of people kaysa dalawa na baka magkalimutan tayo. Lalo kung lalaki tayong dalawa, mahirap na yan. So pipili kayo, mga kaibigan. So experimental po ito. There's been an idea, been mga kaibigan, up in the air 3-4 years ago pa ito, itong idea na to. So, nag-iba na ng pangalan yung campaign. So, i-announce ko in the coming days kung ano yung email ad that you can send invitation, di ba? Call center, inumpisa ako experimental last week. I went to a group of people in McKinley, di ba? And we are formalizing it, mga kaibigan. Sa mga na-meet ko last time sa ginawa kong Invite Your Papa Kieme sa McKinley, happy listening to you guys. Salamat sa pag-invite sa akin. We're formalizing it, so yun. Right? Yung mga friends ko itong buhay, huwag nyo ako i-invite, ha? Oh. Hindi mo kailangan i-invite sa mga. Huwag na sumali sa promo na yun. Diba? Mga team, Babajak, pwede ba kita i-invite na mag-donate ng dugo magkasama tayo? Walang problema sa akin. Kung kaya ng katawan ko, bakit hindi? Diba? Pwede ba kita ma-invite mag-golf? O social golf. Tara na. Anything under the sun. And we're going to qualify whether I can do it or not. Diba? So, ganun. Whatever. See ang team iBag, sabi niya, we love you to Papa Jack. Thank you very much. Ang Cardiac Hong Kong, ang dami na Cardiac Hong Kong, Cardiac Neptune, Cardiac Pluto. Ang dami ng chapter nito, mga fraternity. Sabi ni Jessa, yay, may chance ulit kami. Hindi, wala na. Nag-set ako ng schedule sa'yo, hindi mo tinupad ang mukha mo. Ay, nako. Tita Winnie of Market.
And Fair Viteras nakaantabay siya. Maulang gabi at Tita Winnie, happy listening to you. Sabi ng nanay ko, anak, magaling ka na. Magpagaling ka. Yan. Well, ganun talaga. Si Laika ay nakaantabay daw, kasama niya si Kara. Ano to? Kara and Laika traffic papuntang Tagaytay. Pupunta kayong Tagaytay? Talaga? Buti pa kayo magtatagaytay, ha? Iba kong mga trip nyo, ha? Hindi ka nag-iimbita. Sa mga nakaantay mga kaibigan sa atin sa Ibayang Dagat, hello po. Tawag dali 846 mga kaibigan. 8051. I have a new number this evening. 846-8051. Ay, sakit na lalamunan ko. Ewan ko ba? Papa Jack, pwede ba kita ma-invite ulit sa birthday ko? Abusada ka. Ito yung mga nag-invite sa akin na nakaraan. Depende. Ang pipili naman na hindi ako, yung aming new media department. So, well, it's actually I want to be spend time with my yung mga nakaantabay sa akin gabi-gabi. So, ano ba yung mga bawal? Bawal ang hipuan. All depende sa pakiusap sa presyo. Malay mo. Napag-uusapan naman yan. Si Japoy, mga kaibigan. Japoy, kung nakinig kayo last Friday sa amin, may nagdala sa amin ng painting, no? Japoy 20 siya sa Twitter. Ang ganda ng painting niya. At may mga nagsabi sa amin na, Papa Jack, paano makukontak si Japoy? He's on Twitter. Japoy 20, siya po yung nag-paint, gumawa ng caricature namin. So if you want to get him to paint your whatever caricature you and your friend, your family, loved ones, mga kaibigan, contact him. Huwag na sa akin, baka mamorsyento pa ako. Sabi ni Joy Lala, pwede ba kita ma-invite? Abroad to, yes, of course. Diba? Kung pag-i-invite sa akin, makakapunta ako ng Estados Unidos, pak, ganun. Pwede photo walk kasama ang club members namin. Canon users mo kami. I'd love to do that. From Mark Teodoro Soratos. I've been planning a photo walk because I am a photo hobbyist, mga kaibigan. I'm a photographer. For quite a while now, hindi na ako nakalabas-labas. I invited even a friend from TV5, cameraman siya doon, to do the photo walk with me. Hindi na natuloy-tuloy. Sige, Mark Teodoro Soratos, do that. Let's do that. Let's do a photo walk, mga kaibigan. Or a photo shoot, whatever. Sige. May caller tayo, mga kaibigan. Nasa kabilang linya na ulit ang ating pangatlong caller. Nakakakota na, uwi ako maaga ngayon. Si, Dender? Hello? Denver, sir. Denver. Denver? Opo, sir. Denver pala. Kala ko Denver! Oo, sir. Kasi pag Denver, di ba yung hotdog yun? Yung juicy hotdog yun. Pag ganitong oras, ang korte ng joke sa Love Radio, nakakabuso. Denver lang taon ka na, Brad. Sir, 22 po. Taga saan ka? Marikina po, sir. Yeah. Ang ginagawa sa buhay? Sir, ito, sir. Trabaho lang. Anong trabaho? Bali sa po ako, sir. Dealer ng mga... Sa Smart, sir, ako sa Smart. Ano na? 90 ng Smart. 90 po ng Smart. Talaga? Ako, family ko yan. TNT ako eh. Yun, sir. Tara tayo. Anyways, may asawa na? Wala, sir. Love problem. May jowa? Sa ngayon, sir, wala eh. Pero may problema ka. Wala ka palang jowa. Lolo. Yan. Ha? Yan, sir. Wala, sir. Problema lang. Siyempre, bakit? medyo may pas, sir. Mayroon ka di makalimutan. Oo, sir. Po, Peter. Kwenta mo, kadali. Sir, tungkol lang dati sa... Denver! Sir. May tanong muna ako sa'yo. Ano yun, sir? Nanguhuli kang Pokemon? may nahuli ako, sir. Muntik na. Talaga? Sir. Kasi di ko tuloy. Nakakabaliw eh. Baka masagasaan ako. Actually. Diba? Oo, sir. Mahirap yung ganun eh. Ano mga kaibigan ha? Do it cautiously ha. Huwag naman di pa makakabala at mga abala kin ibang tao ha. Anyways, magkwento ka na. Sir, bali sa, yun nga, sir, sa jeep ko, medyo nagka-problema kami. Tapos, yun, sir, medyo nagkalabuhan. Kaya, yun,
biglang nawala, sir. Kailan pa? Nung ngayon lang, sir, bali 3 months pa lang nakalipas. Gano'ng katagal naging kayo? Parang naging, hindi naman actually na naghiwalay kami. Kumbaga, Gano'ng katagal Hindi naging ako kayo? Gano'ng katagal naging kayo? sir, matagal naging kami, sir. 2 years, 3, basta ganun, sir, Huwag mo tawagin, sir. Hindi ako pulis, oy. Sorry, sir. Sorry, boss. Ano bang gawin sa'yo? Papadyak. Yung huling nakawag sa akin ng sir, pinaglaba kong damit ko. Sir pala, teka ka. Dali. Sir, halos mag 3 years kami. Yeah. So 3 months ago nagkalabuan kayo. Ano ang dahilan ng pagkakalabuan ninyo at hindi pagkakaintindihan? Sir, medyo naging busy ako sa trabaho. Huwag mo akong tawagin, sir! Sorry. Angat-ngatin ko ng kanes mo. Bahala ka. Pag ako nakasar sa'yo, angat-ngatin ko yung Pokemon mo. Ano ba? Sige. Ayun, sir. Yun nga, 3 months. Okay. Nawala. Ano nga ang dahilan ng hindi nyo pagkakaintindihan? Ano ang pinagawa yan ninyo? Yung... Dahil sa ano nga, sir, sa trabaho, medyo naging busy lang ako. Ibig sabihin, na-neglect mo siya. Ano, sir? Ano ka pa dyan? Na-neglect mo siya. Ano yun? Napabayaan, gano'n. Yan, parang hindi na ako napabayaan. Parang nakulangan lang ang oras siya. Yun ang dating sa kanya, di ba? Napabayaan mo siya. Tama ba? Hindi niya. Oo. Okay. Hindi niya alam. Para sa kanya naman yun. Ay, tigilan mo ako dyan. Alam mo, mga kaibig, wait lang ha. I-qualify natin yung para sa kanya. Kasi hindi totoo yung madalas. Kaya mga lalaki, huwag niyong sabihin na para sa jowa niyo yung ginagawa ninyo, di ba? Kung hindi nararamdaman para sa kanya yan. Oo. Kasi ginagagawin niyo sarili niya kay jowa niyo pag sinabi niyo yun. Paano naging para sa kanya yan? Nasa trabaho naman lang ako eh. Kaya nga, bakit pa naging para sa kanya? Yan, bigla siyang gagalit. Nasa trabaho naman ako. Hindi, di ba ang katwiran mo sa kanya, kaya ka nagtatrabaho at hindi ka nakakaparamdam sa kanya dahil para sa kanya, tama? Paano naging para sa kanya? Para sa amin dalawa. Ngayon, para sa inyong dalawa na. Hindi, parang gano'n na nga. May kasama na ako sa bilang. Diba? Ako nun to. Mumura ka na, mapadyak ka. Bawal magmura. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Bawal magmura, mapadyak ka. Don't give me instructions. Tell me your story. Okay, yes. Yun nga, medyo kalabuan. Ano nga ang dahilan? Ba't ganito, okay. Ang nakikita lang natin dito, nagkalabuan kayo. Pero syempre may valid reasons yan kung bakit nakipag-break siya sa'yo. Tama, mali? Tama. Hanggat hindi mo naiintindihan yung issue niya, Brad, walang pupuntahan yan. Ano ba, Jack? May mga maingay dyan, di ba? Hindi, mga ate ko nasa baba kasi nasa ako. Mag-focus ka sa akin, ha? Oo. Sige. Ano exactly yung pinag-awayan niyo bakit siya nakipag-break? Yun nga po, yung pagiging ko sa trabaho, sabi niya, minsan, kawalan na raw ako ng oras yun, sabi niya, hindi naman nawala ng oras. Habang sa hindi naman na pinapansin kasi kikita kami, yun, nagulat naman ako, parang wala na pala. Tuwing kailan ba dapat kayo magkikita? Himayin nga natin to. Dali. Tuwing kailan dapat? Actually, lagi naman kami nagkikita kasi halos magkano lang kami ng tirahan. Okay, tuwing kailan? Sagutin mo yung tanong. Actually, bago pumasok, tapos pag-uwi, nagkikita kami. Bakit? Isang barangay lang kayo? Oo, isa lang po. Okay. Medyo malayo-layo lang konti. Okay, nung sinabi niya sa'yo na papabayaan mo siya, ano ibig niya sabihin doon? Parang wala na akong oras kasi puro trabaho na lang. Nagkikita kayo araw-araw pala eh. Paano walang oras? Hindi, kasi pag gusto niya full time minsan. Sa akin, sa trabaho ko, minsan Hindi, Brad. day off ko. Kailangan okay. Stop defending yourself. Tell me the story.
Okay, sir. Okay? Okay? Ulitin ko ha. Hindi niya sabihin sa'yo na walang ka ng time sa kanya kung totoo yung sinasabi mo araw-araw kayo nagkikita. Kasi kung ganun, edi addict pala siya. Tama? Baka nga. Di ba? So kung araw-araw kayo nagkikita, huwag mo akong tawanan. Oo, sige. Don't make it difficult for me to talk to you kasi paus ako, Brad. Okay, sige. Alright, you better pay attention. Babagsakan ka ng telepono. Okay? Okay, Pay okay. attention. Don't be stupid. Kung totoo na araw-araw kayo nagkikita, bakit niya sabing wala kang time sa kanya? Hindi, nasanay na kasi siya na lagi kaming, nagkakasama na, kikita. Di ba araw-araw ka nagkikita ka mo? Di araw-araw nga po minsan gabi na ako umuwi, sa umaga na kami gabi na ako umuwi. So araw-araw pa din, kasi umaga araw pa rin yun eh. Oo nga po. So every day, whether umaga o gabi, nagkikita kayo? Hindi po, yun nga po, dati, medyo na pa yung trabaho ko, medyo hindi pa mas parang maluwag pa. Umaga, magkikita pag uwi ko, umaga na medyo makakuha mga hapon lang. Ngayon, medyo gabi nga lagi, umaga na kami nagkikita. Pero araw-araw pa rin? Siyempre, opo, araw-araw pa rin. Bakit niya sinabi na kulang ka ng time sa kanya kung araw-araw kayo nagkikita? Hindi nga po, nasanay nga po siya ng pag-uwi ka, nakikita niya ako. Minsan, nahintay niya ako sa pag-uwi nung mga last day, wala na. Pero araw-araw kayo nagkikita. Every day, umaga na nga lang. Oo, sir, medyo umaga na lang. Alright? So saan nang galing yung sinabi niya na hindi ka nagkikita? O nagkukulang kang time sa kanya? Hindi, ganito nga. Hindi rin namin ko po. Nasanay nga po siya na bago ko masok sa umaga, nakikita kami. Pag uwi ko naman, may hintay niya pa ako ng hapon kasi medyo maluwag pa yung trabaho ko. Ngayon, sa pagpasok ko po ulit mga past day nga po, medyo lagi akong gabi na umuwi, hindi niya na ako nahihintay. Kasi nga, gabi na po. Tapos medyo, yun nga, na parang nakala niya wala nang oras. So nung nagreklamo siya na wala ka ng time sa kanya, wala ka ng oras sa kanya, hindi na nangyayaring everyday. Parang ganun. Ano ba? Yung totoo, hindi yung parang. Hindi, nga po, umaga nga po, magkikita kami saglit. Kasi nga po, nasanay siya na pag umaga, bago ako umasok, nagkikita kami. Pag gabi, kikita rin kami. Ngayon, nasanay po siya na pag, hindi niya na ako nahintay kasi gabi na ako umuwi. Umaga na lang, minsan, umaga palagi pasok ko, hindi na rin ako naabutan. Alam mo, Brad, pinapahirap mo yung tanong. Napakasimple yung tanong ko dito. Ano po? Nung bang sinabi niya sa iyo na nawawala ka ng time sa kanya, yung panahon na yun ba, everyday pa rin kayo nagkikita kahit saglit lang? Ay, yun na nga, medyo sa hindi na nga po kami nagpapangabot. Ang sabihin mo, at hindi lang ang sagot, di ba? Oo, Hindi sir. po. Hindi po, hindi na kami nagpapangabot. You keep on sugarcoating yung sarili mo dito. Stop it! Nangat-gating ko yung anes mo. Matabang yan. Pag masakit. Ang baboy nito. Napakasimple naman ang sagot, di ba? Oo nga po, yun nga po yung nangyari. Kaya hindi ko alam kung paano ko ulit susuyuin. So, teka lang. Nung sinabi niya sa iyo na wala ka ng time sa akin, gaano kadalas na lang kayo magkita? Ano po, pinupunta ko lang sa bahay nila. Gaano kadalas? Pinupuntahan ko nga lang po siya sa bahay nila. Gaano kadalas nga? Naiintindihan mo yung tanong? Ang tanong, Brad, pag anong ulan nyo kanina, ang sagot mo, hindi yung kulay ng plato ninyo. Sagutin mo yung tanong, gaano kadalas? Gaano kadalas po pupunta ako sa kanya ng maaga bago ako pumasok. Siguro mga pagpasok ng umaga pupunta ako sa kanya. So, araw-araw pa rin yun? Ako na pumunta rin, hindi siya pumunta rito. Araw-araw pa rin? Araw-araw. You are so Araw-araw ka pa frustrating. Araw-araw. Brad! Okay, I am trying to establish kung saan nang galing yung sinabi ng girlfriend mo na wala kang time sa kanya. Kasi kwento mo to. If you Ano po? keep on trying to make yourself look good, then why call my show?
Ano ba ako dyan? Ano ba yan? Tagalogin mo pa ba? May nakasundos eh. Saan ang galing yung sinabi niyang wala kang time sa kanya? Hindi na tayo nakausad-usad pa. Ayun nga po, nung galing po yun, nung... So gaano kadalas na nga lang kayo magkita nung time na sinabi niya yon? Naiintindihan mo yung tanong, gaano kadalas? Ang sagot doon ay once a week po, once a month. Yun ang sagot doon. Bali, ang tanong niyo po, nung sinabi niya sa akin na... Ang tanong ko, Brad, anong generik name to si Ran? Para maiba na lang. Ayun nga po, Papa Jack. Gaano kadalas na lang kayo magkita when she said wala kang time sa kanya? Inaaraw-araw ko napuntahan siya nga araw-araw ng umaga bago pumasok kasi hindi na ako pinupuntahan. Eh bakit niya sinabi na wala kang time sa kanya? Ayun nga, inaamo ko na siya ulit ngayon kasi nga sinabi niya sa akin lang din. Brad, ang tinatanong ko nung sinabi niya, di ba we are talking about 3 months ago? Oo nga, sir. Oh, nung time na sinabi niya sa'yo at nakipag-break siya, gaano kadalas ka nalang nagpupunta sa kanya? Malabo ba ako magtanong? Medyo, kasi choppy sir, medyo maano yung ulan kasi dito eh. Okay, binabaan ko na. Kontado ka. Choppy. Choppy utak mo. Ako pa choppy, iniwaliwan ng linya. If you want to call my show, do not try to make yourself look good. Tell me the story. Who is it? Tawag ka dito, mapaganda mo sarili mo, nagpaparlor ka sana. Dangkat sa loob para magparibad ka doon sa kumanda sa sarili mo. Napakasimple ng tanong, di ba? Araw-araw kayo nagkikita. She told you, wala kang time sa kanya. O bakit ano ba nangyari? Gaano kadalas na lang? Palo yung keyboard sa mukha. Asal lang, typical na lalaki. Hole. Walang ibang ginawa kundi pagandahin yung sarili sa kwento, buwisit. Sinabi ng girlfriend mo, wala kang time sa kanya. Saan ang addict girlfriend mo? Pwede mga kaibigan, ibang kaso mag-asawa kayo. May mga mister na walang time sa misis kasi nagtatrabaho talaga. Pero iba pag magjowa kayo, do not tell your girlfriend na para sa kanya yung pagtatrabaho mo kung hindi ka nararamdaman sa buhay niya. Di ba? Kasi kung para sa kanya, ibigay mo sweldo mo sa kanya. It would make sense na sabi mo para sa kanya. Para sa atin, sa future natin, maraming ganyan. Itong pagkatrabaho para sa future natin, pero pag tinanong mo, iipon ba tayo magkasama? Wala. Para kanino yan? Di ba? Mga typical na pisti. Ito, mananawagan sa mga lalaki. Stop blaming your girlfriend for your negligence. Nagkulang ka sa girlfriend mo, huwag mo ibintang sa kanya. Ako yung may kasalanan. Nagkulang ka tapos may kasalanan. Si Raul patapok mo eh. Diba? Ano? Stress tuloy ako. Makahuli ka ng Pokemon. Ay, nako. Tinan mo yung best friend ko. Sabi niya, ang hirap kausap niyan, Brad. Sinabi mo pa, sarap padala ng sulat. Sabi na. Adik yata eh. Alam mo ba ng tanong ko? Ang linaw, di ba? Pwede mo address, erang punta natin, binaha yung utak niya. Si Sir Rictan Valdez, sabi niya, kalma lang. Kalma doon na. Ito na po. Alright mga kaibigan, let's play a few songs and I'll be back para makipagkwentuhan sa inyo ulit. When you fall in love, and take note of this, you're expected to do only one thing. And one thing alone. Above everything else. And that is to give your best. No more, no less. If you can claim you'd given your best and it did not work, well, is it your best
If not, then it's time to walk away. Ganun ka simple yan, mga kaibigan. Pero tanong mo sa sarili mo, is that your best performance as a partner? Kailangan bang sabihin ka pa ng girlfriend mo na nagkukulang ka sa akin bago maramdaman? Insensitive, stupid boyfriend. Galto sa mga lalaking ganyan, mga kaibigan. Lalo yung mga lalaki pa nag-sorry. Ito mananawag ko sa mga lalaki. Huwag niyang gawin sa mga girlfriends nito. Yung sorry, kasi naman ikaw eh. Kung magdudugtong ka ng kasi naman ikaw sa sorry mo, huwag ka na mag-sorry. Bintang mo pa sa kanya. Ang ending, yung girlfriend mag-sorry sa'yo. After 10 o'clock, evening of Monday, mga kaibigan. 15 sweldo. Sabay 80 po nawawala.